Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start your reading. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel, just hit the notification bell, subscribe button. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. So let's start what we have here for the sign of water sign. Wait lang guys, ayusin ko lang yung aking cards dito sa gilid. Water sign. Okay. What do we have here for the sign of water sign? General love reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. Pag hindi ka nakarelate, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Okay, ibigay mo sa iba pag di ka nakarelate. And meron tayong Facebook page, Madam P. Madam Space P. Search mo na lang yan sa Facebook. Or Water Sign Philippines yan. Pwede mo i-search yan sa Facebook. Doon ka pwede mag-inquire ng personal reading. Let's start. What do we have here? Recently lang may pinost akong video doon na pwede mo i-check. Ayan. Pinulot ko lang yung nalaglag. Pwede mo i-check. May mga pinapost ako ng video na hindi ko pinapost dito sa YouTube. The Empress, What's with the Empress? Yung recent post kong video, yung paano ko kinausap ni Lord, ni God. Kung ano yung boses niya. Yan. Nireveal ko doon, sinabi ko. So, maaaring gusto mong marinig yung experience ko na yun. You do have the Empress, 8 of Pentacles, and 6 of Pentacles. So, yung main energy mo, well, I'm see you being happy. Pagdating sa career, pagdating sa bagay na ginagawa mo, with the Empress, nakita natin, mas minamahal mo ngayon yung sarili mo, nag-focus ka sa mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, and ina-enjoy mo lang yung maybe yung career mo, di ba? You're being the Page of Swords, parang bata. Yung iba sa inyo, nakitaan mo ng positivity, ng happiness, yung kung ano man yung ginagawa mo na kumikita ka ng pera. And because of this, you're not that stressed. Tapos yung itsura mo pwedeng mas nag-glow, because of what you're doing. I-continue mo lang yan. Tama yung ginagawa mo. Ganun naman talaga. Pagdating sa money, first, you need to, mahalin muna. Or dapat gusto mo yung ginagawa mo pagdating sa money. And then yung kita and yung money is to follow na yan. Okay? So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? The person that you're dealing with pagdating sa love. So, you do have here the 5 of Wands. And you do have here the 2 of Cups. By the way, sorry about the background noise. No? Naglalaro kasi yung aking anak dito sa gilid ko lang. Kaya maingay. You do have here the 2 of Cups, the 5 of Wands, and the King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, bottom of the deck is the 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, eto may nakikita tayong galit sa'yo. 2 of Cups, I'm feeling like ito yung karelasyon ng person na kakonect mo. So, pwede may other relationship na involved dito, tas galit yung person niya sa'yo. The King of Swords, I feel like, yung person mo is trying to be the King of Swords. Like, wala akong pakialam, na ang focus ko is career. And pwedeng, sinasabi niya na parang wala na akong pakialam dyan, ganito ganyan, okay na kami niyan, ganito ganyan. So, you could be dealing with the person in the past, tapos, ikaw wala ka naman nandun pakialam. So, for a lot of you, is pwedeng naka-move on ka na rin. But the other person that is involved is siya yung hindi naka-move on. Yung person mo ang hindi naka-move on sa connection ninyong dalawa. Like, there's something na nafe-feel niya na nagiging dahilan kung bakit hanggang ngayon nagagalit or nagsiselo siya. Okay? And, wait lang guys, medyo ayusin natin. Okay. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Ano yung emotion niyo sa isa't isa?
Queen of Pentacles, the Ace of Swords, and one more card. You do have here the Seven of Cups. Okay. Oh. Okay. Wait lang. Nagkakaroon ng ng ano dito, ng kaguluhan sa side ng person mo, ha? The Three of Pentacles, the Nine of Wands, and the Ace of Cups. Okay. Queen of Pentacles, I mean, your focus is career eh. Or yung mga tao sa paligid mo. Maybe the one that is following you or yung focus mo is yung mga taong naniniwala sa'yo. Maybe katrabaho mo, like, kung ikaw ay nasa managerial position or maybe a CEO or someone na nasa mataas, yung mga mas mababa sa'yo, they are, following your instruction. So, yung focus mo is yun. If you are a social media person or an influencer, yung mga followers mo, you are concentrating sa kung ano yung mga maipapakita mo pa sa kanila. So, in short, wala kang pakialam dito sa person na to. There are times na maybe with the Ace of Swords, naiisip or naaalala mo siya. Pero with the Seven of Cups, marami kang nasa harapan ngayon. Marami kang pinagfo-focusan ngayon para intindihin mo pa kung ano nangyayari dito sa person na to. Yung iba sa inyo, actually, nanonood dito, hindi naman talaga love reading ang pakay. Gusto lang nilang malaman kung ano yung mangyari in the near future, you know what I mean? Kaya lang love reading ginagawa natin. And at the same time, kinukuha din natin yung mga, of course, messages sa'yo. And, yeah. So, yung iba sa inyo, pwedeng, part of you is, naalala mo siya, but, parang okay ka na rin naman kung, yung iba kasi sa inyo pwedeng nabitin din sa naging connection ninyo. Pero sa ngayon, hindi na kasi yun yung main priority mo na magkaroon ng katugsong yung kung ano mang naudlot sa inyo. So, parang hindi na yun yung focus mo at hindi na yun yung nasa isip mo. Parang okay ka na sa kung ano yung naging experience ninyo. Then, the person that you're dealing with, the Three of Pentacles, gusto niya ng growth, ibabalik kita dun sa person, nakakonect niya. Kasi talagang lumalabas siya dito with the Nine of Wands. Nakakita ko ng problem at conflict sa kanilang dalawa. Like, this is a very stressful situation. And with the Ace of Cups, nakikita natin yung pagmamahal na nararamdaman pa rin itong person ito for you. And yung other person, na-channel niya lang yun nakukuha niya lang yung energy. Kumbaga, nagsaselo siya sa wala naman, pero ang totoo niya, nagsaselo siya kasi there's something na alam niya. There's something na siya yung nakakaramdam. Maybe hindi mo nararamdaman kasi wala ka dun sa sitwasyon. Pero yung person na nakakonect niya ngayon ay nandun sa sitwasyon at masasabi niya na, itong taong ito ay hindi ako ganun kamahal. At alam ko, nakikita ko na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinatangi niya. Ikaw pa rin yung minamahal niya. So, nandun yung nakikita nitong person ito, nararamdaman niya So, hindi lang yung person mo, yung malakas yung pakiramdam dito, yung radar dito. Pwede yung person na nakakonect niya is malakas din ang pakiramdam na nagiging dahilan ng pagkaselos niya. Although wala naman dapat pagselosan kasi might be wala naman ng kayo or wala naman under separation or whatever sa inyong dalawa. Pero the other person is still there. Diba? Nandun yung other person na nakakaramdam lahat ng yun. Okay. So, what is the outcome of this reading? Anong near future sa inyong dalawa? Near future for the both of you, spirit guides, angel guides, for the sign of water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, you do have here the Judgment, the Ten of Swords, the Four of Wands, the Devil. Okay. Okay. Four of Pentacles is at the bottom of the deck.
Wait lang ha. Two of Wands, the Queen of Wands. Masyadong marami to, pero I will take this as a message for you. Four of Cups, Ace of Wands, the Hierophant, the Chariot, Ten of Wands, and the Queen of Cups. Okay. Bottom of the deck is the Four of Pentacles. So with the Judgment, nakikita natin, ang dami mong learnings or natutunan dito sa connection na to. With the Ten of Swords, I feel like pwedeng nagkakaroon ng parang ending sa inyo ng person na to. Kasi with the Four of Wands, you're focusing sa mga bagay na dapat naman talagang pagfokusan. Maybe these are your career, your job, your home. 'Di ba? Kumbaga, whatever is stable. And yung iba sa inyo, if you are in another relationship or connection with the devil, ayaw mo kasi magkasala or ayaw mong saktan or ayaw mo magkaroon ng, you know that this person is hindi na pwede na, kumbaga ayaw mong gumawa ng mali or masama sa person na kakonect mo if ever na meron kang kakonect. Pero yung iba, ayaw mo kasing, maging third party dito sa situation. So, parang hinahayaan mo na lang siya. Kumbaga, ayaw mo na gano'n. You just want to focus sa inyong connection or whatever nga na stable sa buhay mo ngayon. And ang dami mo na natutunan dito sa person na to. Parang hindi ka naman na naghahanap or naghahangad ng kung ano pa. Yun na, may marami ka pinagpo-focusan ngayon. Well, in the near future, yung person mo, Ace of Wands, Four of Cups. Well, I can see na may mga new beginnings para sa kanya, pero parang hindi siya sure kung paano harapin itong mga new beginnings nito. Maybe may kinalaman nito sa changes pagdating sa kanyang career, sa mga plano niya, etc. Pagdating sa person na kakonect niya, Ten of Wands, alam mo, the more na yung person na to is nag-hold on sa memories between the two of you. Kasi ang nag-hold on is the person na kakonect niya. Diba? Nagiging magulo yung relationship nila kasi pareho, alam mo yon, although there's feelings, ang problem kasi sa kanya, siya naman yung pinili. Parang ganun. Nandito naman ako sa harapan mo ngayon. Parang ganun. But, the other person, parang masyado siyang delusional. Marami siyang iniisip na wala naman or hindi naman nangyayari. And nagkakaroon siya ng mga imaginations na whatever, na nagpapagulo doon sa relationship or connection nila. Diba? Nandun yung pagsiselo. So, wala naman. So, tendency, yung person na kakonect mo is, naghahanap din siya ng explanation bakit nagiging ganun yung person na kakonect niya dahil parang ang hirap din kasi mag-explain sa parang sa taong sarado ang utak. Kasi the problem is that yung other person is kahit anong explanation niya, hindi naman din willing makinig or hindi din naman nakikinig. So, unfortunately, nagkakaroon ng problema yung pinaka-relationship or connection nila. Okay? So, the Four of Pentacles, well, I can see you for, yung focus mo in the near future is yung pagsisave ng money, paano mag-grow yung sarili mo, and yeah, things like that. Yung iba, pwedeng may mga reconciliation with friends or past people in your life. May mga reconciliations tayo nakikita doon. Pero hindi na kasi itong past person pagdating sa love yung focus mo dito. So, thank you for watching, guys. I hope hindi ka masyado na-bother dun sa noise sa background ko. Pagpasensyahan mo na. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.